Hello, y'all. It's been a while. Ito, I'm back. We're back. Unfortunately, hindi naman unfortunate. Parang yung vacation ko, it already come to an end. Ito yung last day ko sa Philippines, Manila. Yung flight ko mamayang 11:30 ng gabi sa Ninoy Aquino. So, yun lang. Mag-spend lang kami ng a little bit more time ni Isay. Nakakalungkot man sabihin, but I have to leave. And, babalik naman ako next year. Or maybe, we never know. Maybe in the next 6 months, swertehin tayo makaipon ng medyo okay, and then it fits the schedule, then balik ulit dito. Ganun lang. Nakakalungkot kasi nakakalungkot talaga iwanan yung mahal mo sa buhay. Lalong-lalo na pagka 1,000 miles away kayo. First time namin yung ganitong experience na magkalayo kami ng relationship. Na nakita na kami twice. Yung last nakita namin nung March and then June. Pero again, recap, yung March nung umuwi ako, my father passed away, kaya forcibly napauwi ako. Pero talaga initially, yung plan ko ng vacation ng June, talagang nakaplano na to for quite some time na. Ayun, so yun nga. Nakakalungkot, y'all, pero meron kaming goal na na i-achieve. And may mga videos in the future na makikita nyo, i-upload ko na magkahiwalay kami. Kasi nandito siya sa Philippines, ako nasa sa US, sa Dallas, Texas. But yun, ito, nintay lang namin yung grab ride namin. Tawag dito, magagala-gala lang, spend ng time, a little more time together. And off to the airport, mamang 7 o'clock ng gabi or 8 ng gabi. Anyways, mabigat sa kalooban. Parang I have a heavy heart. But at the same time, meron kaming na-accomplish. Meron kaming napag-usapan na very important para sa future naming dalawa. At para sa future na i-build namin together. So, yun naman ang reward nun. Pero heavy-hearted kasi mahirap na malayo ka sa taong mahal mo. But at the end of the day, sacrifice. Kailangan namin mag-sacrifice pareho. And of course, as I always say, lagi naming nilalagay si Lord as a center sa relationship namin. And blessings niya keep us strong and connected and dedicated and committed. Yun. Maya-maya ulit mag-record ulit kami. Alright? Later. So ayun na. Nandito kami ni Isay sa airport. Yung flight ko 11:30, hinatid niya lang ako. So tapos na yung iyakan. May mga matitinding mahigpit na yakapan na halos lumabas na yung bituka sa higpit. Ayun. This concludes my vacation to the Philippines for year 2025. But you'll never know. Baka meron pa akong hirit somewhere, sometime within the middle of the year. We will see. Pero for now, ito na yung part na magpa-part ways na kami physically. Kasi hatid ko na siya dun sa grab niya. And ako naman nakakit na dun sa taas dun para sumakay na dun sa pumasok na ako sa terminal kasi kailangan ko na rin naman pumasok sa loob. But until then, subaybayan nyo lang yung namin, yung vlog namin. May mga videos na separate in the future. And ginagawa namin tong video na to para yung mga LDR dyan, encourage kayo, keep it strong. You have to keep your faith. Lalong-lalo na gawin yung center si God ng relationship. Sabayan nyo kami dyan, magtulungan tayo para malabanan natin itong hirap ng LDR. And at
makamit nyo yung greatest prize na magkasama na kayo ng partners nyo, doon yung masasabi na we all made it. Ang kagandahan niya, dapat sama-sama tayo magsasabi na we all made it. That's the best part. Ikaw may sabihin ka? See you later. Yeah. Speechless. It's less hirap eh, but ganun talaga. Long distance relationship is not easy. Pero y'all, remember this. Distance means nothing when the person you love means everything. Bahala na kayo kung ano yung word na gusto nyo ilagay. Basta para sa akin yun ang meaning. Distance means nothing when someone special means so much. Pwede rin yun. Basta kung ano yung pwede, gamitin natin yun. And yun lang. Mamaya i-continue ko yung vlog. Pag nasa loob na ako. For now, hatid natin si Isay dun sa hatid ko lang siya sa grab ride niya kasi gusto ko na rin siya makauwi, may work pa siya bukas. So kita-kits na lang tayo mamaya ulit. And sunod lang kayo, sabaybayan nyo lang yung channel. Medyo baguhan lang kami sa vlogging, pero we'll do our best na ma-share namin sa inyo experience namin as LDR couple. We love you guys. I love you. We all in this together, mga LDR people dyan, LDR relationships, you know. Sama-sama tayo dito, ano tayo, ano tawag doon? Magwawagi, there you go. We're gonna have the ultimate prize. And in the end, magkakasama na tayo. Magkakasama kayo ng mga partners nyo, magkakasama tayo lahat. Yun lang, until then, I'll see you guys in a little bit pag nasa loob na ako, yeah? Magbabay na kayo kay Isay. See you guys later. Remember, LDR, ito yung strongest love. That's right. So yun sunod-sunuran lang tayo sa isa't isa. Yun. And guys, huwag niyo kakalimutan. Faith. Keep the faith. Keep it strong. Let God be the center of our relationship. Yeah? Peace. Hello y'all. So ayun, nandito na ako sa Korea, Incheon International Airport. Naghihintay na lang ng flight from Korea to Dallas. Share ko lang sa inyo yung experience na to. Masakit, iwanan ang mahal mo sa buhay. Lalong-lalo na kung yun nga hindi mo lang siya makita ng isang araw, yung buong araw, kaya rin katrabaho kayo, namimiss mo, di ba? Pareho kayo nagwo-work, namimiss mo yung partner mo. Hindi mas lalo na kung distance na yung pinag-uusapan natin, thousands of miles. Ang hirap. But I know with God's grace and with God's help, maging okay kami ni Isay. Parehas naman kaming committed sa isa't isa. Mahal namin na isa't isa. Meron kaming trust. Above all, sabihin na natin na mahal namin na isa't isa. Hirap lang talaga guys iwanan yung mga loved ones, family members, yung parents, brothers, sisters, even friends, di ba minsan? Ang hirap iwanan. Kasi kailangan mo umalis, kailangan mo magtrabaho. Bigat. Parang ngayon pakiramdam ko, autopilot na lang ako. Parang accept ko na yung reality na aalis na ako ng Philippines, babalik ako ng US, go back to my normal life, normal routine, asikaso ng mga kids, pasok sa work, yung ganun ba? And yung next na most likely na pagkikita namin,
next year na ulit ng June. But you'll never know. Baka somewhere along the way, these coming months, something mag-transpire or, you know, makauwi ulit. But most definitely, yung schedule ng next week ko sa Philippines is nasa June na ulit of next year. And I was hoping yun na yung last na week ko. Kasi yung susunod na week ko, hindi last, but yung susunod na week ko, isasama ko na si Isay sa United States. Tsaka ako na-explain sa inyo yung mga mga dahilan kung bakit. Reasons why ganun ang decision na napag-usapan namin. Pero hindi pa naman final yun. Tatameme ako. Anyway, pakita ko lang sa inyo yung view dito. Para ma-share ko naman sa inyo kung ano itsura dito sa airport ng Incheon. Nandito ako sa gate, niintay ko na lang yung flight. But anyway, here you go guys. Medyo maaga pa. Actually, hindi medyo. Maaga pa talaga. Bale, ano pa lang, 6:08. Kaya wala pa masyadong mga tao. Guys, nakakalungkot. Iwanan ng mahal sa buhay. But then, pinili namin dalawa ni Isa ito. So, we're gonna make it. Kaya, para dun sa mga nasa LDR na matagal na nakakaya nyo yung sitwasyon. That'd be great kung mapagbigay kayo ng tips sa aming mga dumadanas ng LDR. Ako nahihirapan ako. Kasi for 28 days, na-feel ko na nasasanay na ako, nakasama siya. Yun yung actually para sa akin lang, opinion ko lang. Yun yung kind of worst part. Yung nasasanay ka ng kasama mo yung partner mo. And then you have to leave. And then it's gonna take another year bago ka ulit tentatively makauwi. Basta on my part, yung goal ko ngayon is I'm gonna work a little extra harder, mag-ipon ulit, mag-prepare ulit ng pag-uwi sa June. Kasi mga kalaban lang naman natin dito talaga is schedule and syempre finances. Pero kung paghahandaan natin, makakauwi tayo. Kaya yun ang goal ko ngayon. Paghahandaan ko talaga na para sigurado yung pag-uwi ko ng June. Pero guys, yan muna for now. Medyo hindi medyo, nalulungkot ako. And parang pag nandun nakakaramdam ako ng lungkot, parang hindi ako makasalita. But anyways, guys, babalikan ko kayo ulit. Tutuloy ko lang yung recording mamaya ulit. Nabablanko ako. Pasensya na kayo. Anyways, y'all. Usap tayo ulit mamaya, no? Peace.